Cybersecurity, final exam output. My name is Romel C. Abulencia from 2CO2. And my name is John Paul Reyes from 2CO2. Number one question. What key information should be included in a cybersecurity risk assessment summary? Ang mga sumusunod ay mahalagang impormasyon na dapat isama sa buod ng pagsusuri ng panganib sa cybersecurity. Pangkalahatang impormasyon, saklaw at layunin ng pagsusuri. Number 2 question. Outline the essential elements of an organization access control policy. Ang pulisya sa kontrol ng access ng isang organisasyon ay nagtatakda ng mga alintuntunin para sa pamamahala ng access sa mga sistema at datos. Ang mga pangunahing elemento nito ay layunin at saklaw. Create an incident response playbook for handling a DDoS attack. Ang isang playbook para sa pagtugon ng insidente ng DDoS. Bago ang insidente, paghahanda, gumawa ng plano, pagkasanay, sanayin ng mga kapunan ng paggamit ng mga kasangkapan at proseso, pagpaplano ng komunikasyon, itakda ang mga proseso para sa komunikasyon sa panahon ng insidente. Number 4 question. What are the deliverables of a cybersecurity awareness campaign? Ang mga deliverable ng isang cybersecurity awareness campaign ay kinabibilangan ng training materials tulad ng video at presentation para sa edukasyon, mga poster at infographic, mga visual na paalala tungkol sa mga best practice sa cybersecurity. What are the components of a strong backup and recovery strategy? Ang mga sumusunod ay may mga mahalagang bahagi ng isang matibay na diskarte sa backup at pag-recovery. Mga pangunahing bahagi, pagtatayaan ng panganib, tukuyin ang mga kritikal na datos at sistema na nangangailangan ng backup, paggawa ng backup, regular na pagkuha ng mga kopya ng datos, automatic o manual, pag-imbak ng backup, nakatagong mga kopya sa ligtas na lokasyon, on-site o off-site cloud, pag-recovery, mabilis na pagbalik ng datos sa original na estado, pagsusuri at pagpapatunay, regular na pagsusuri ng backup at recovery, proseso, mga detalyong bahagi, data classification, backup frequency, backup type, storage media, security, testing at validation, disaster recovery plan, training at edukasyon, mga karagdagang bahagi, cloud backup, automated backup, version control, data archiving, compliance. Ang isang matibay na diskarte sa backup at pag-recover ay dapat na siguro na sinusuri at ina-update. May mga malinaw na proseso para sa recovery. Meron din sapat na mga pagkukunan. Marami ring suporta sa mga eksperto. Number 6 question. Why is network segmentation essential and how should it be employed? Ang network segmentation ay mahalaga upang mabuti ang seguridad, performance at pamamahala ng network. Ito ay paghahati ng isang malaki o buong network sa maliit na segment upang mapahusay at nililimitahan ang pagkalat ng mga banta. What should the patch management policy include? Dapat kasama sa epektibong patakaran, pamamahala ng patch. Mga pangkalahatang bahagi,
saklaw at layunin, paglarawan sa mga sistema, aplikasyon at equipment nasakop, responsibilidad, pagtataka ng mga partido, responsible sa mga pagpapatupad, Kinabahan niya pa pagpaplano, eh. schedule ng pagpapatupad ng mga batch, pagsusuri at pagpapatunay proseso, pagsusuri at pagpapatunay ng patch. Okay, ka magpaliwanag. Yung ginawa niya sa akin. Ayaw ko kumain ng Number 8 question. What factor should be Number 8 question. What factor should be accessed when managing vendor cybersecurity risk? Sa pamamahala ng cybersecurity risk mula sa mga vendor, ang mga pangunahing factor na dapat suriin ay seguridad ng vendor. Suriin ng mga pulisya sa seguridad, sertifikasyon at mga pamantayan. Number 9, what are the benefits and components of a threat intelligence sharing plan? Ang threat intelligence sharing plan ay isang estrahiya na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga banta sa seguridad sa mga organisasyon para mapabuti ang kanilang mga depensa. Pagpapabuti sa seguridad, nakakatulong na maiwasan ng mga aktang cyber or crime. Pagbababa ng mga panganib, nakakatulong ng mga babawasan ng panganib ng mga ataking cyber. Pagkakategorya ng banta, pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga banta mula sa mga pagkukunan, pagsusuri ng impormasyon upang matukoy ang mga banta. Number 10 question. What should a cybersecurity budget proposal include? Ang cybersecurity budget proposal ay dapat maglaman ng executive summary, isang buod ng kasalukuyang mga panganib sa cybersecurity at pangangailangan para sa pamumuhunan, pagsusuri ng panganib at mga kakulangan, isang buod ng mga natukoy na panganib at gaps sa seguridad. Ayun lamang po ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat po ma'am. Bye-bye!